Maupo tayo lahat. Magandang umaga. Ang ating birthday celebrant sa linggo, Representative Neptali Gonzales II. Kagalang-galang na Speaker Feliciano Belmonte. Mayor Benhur Abalos. Dr. Jose Macabalog. Officer in charge pa lang ho pala kayo. Ched, kailangan ho yata maging permanent na. Chair ng CHED, Patricia Licuanan, Secretary Singson and Luistro, galang-galang Nonoli Puentabella at Sani Angara, Commissioner Nona Ricafort, mga kasama sa gobyerno, administrators, faculty, and students of Rizal Technological University, kagalang-galang na mga bisita, minamahal ko mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Talaga pong napakaganda ng umagang to. Aminin ko po sa inyo. Mula nung insidente sa Lunes, kada araw, siyempre tinatanggap natin yung batikos, ganun ho talaga ang buhay. Minsan napapag-isip tayo, bakit naman ako nabalik sa nag-iisa? Pero alam mo nyo, pagtungo ko sa Mandaluyong ngayon sa Anyaya, nakagalang-galang na kasamang Boyet, nakita ko na naman po na hindi nag-iisa si Noynoy. Sa karsada po, may mga nag-aabang na mga kababayan natin. Doon po sa Isagani Lopez Integrated School, sa labas at sa loob ng eskwelahan, marami tayong kasama. At tila yung 19,000 ng Rizal Technological University, ay nandito na yata sa harapan ko. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Malagim po ang nangyari noong Lunes. May mga pagkukulang pong nangyari talaga. Ginagarantiya ko sa inyo, winawasto na nung gabi pa lang yun, nung hapon na yun, yung mga pagkakamaling nangyari at yan po ilalabas natin sa nalalapit na investigasyong pangungunahan ng DOJ at ng NBI. Talaga pong hindi na dapat maulit ang nangyari doon. Lalo na yung kaalaman at saka yung kakayahan ay dapat nandun na nung araw na yun. May mga nagkulang, may mga magbabayad po. Kaya naman po, napakaganda na natungo tayo na schedule na tumungo sa Mandaluyong itong araw na to. Dahil kung doon may kalungkutan tayo na tamasa at tila talagang napakabigat ng ating damdamin, dito naman po sa Mandaluyong sa araw na to, nabubuhayan ulit ang ating loob. Ibinalita po sa atin, doon sa pinanggalingan natin Isagani Lopez Integrated School, magtatayo rin po ng gusali. Kompleto na ang pondo, maibsan ang shifting ng kabataan, makauwi ng maaga, matuto ng buo. Dito naman po sa inyo, hindi pa kompleto ang pondo. Pagpapasensya na nyo muna ako, maski gano'ng kasino, pag ang iniwan sa iyo, wala man 10% ng budget, mahirap talagang pagkasahin. Pero ako po'y talagang mataas ang kumpiyansa. Sa dulo po ng Setyembre, tutungo tayo sa Amerika. At pagkagaling sa Amerika, aking paniniwala, malaki ang pasalubong madadala natin para sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng dagdag na trabaho sa ating mga kababayan. Meron pong isang malaking bangkong dayuhan tumungo sa atin sa Malacanang pagkatapos ng insidente noong Lunes at sinabi sa ating sa panandalian lang yung problemang tinatamasa nyo ngayon. Kami, buo ang kumpiyansa sa Pilipinas at sa katunayan, 3 ulit namin palalakihin ang aming exposure sa Pilipinas dahil naniniwala kaming talagang patungo na sa asenso ang Pilipinas. Kaya naman pong pwede rin ho tayong maggarantya sa inyo. Sa pangunguna ng mga tao tulad ni Boyet, kasama si Benhur, pagtutulungan po natin
na yung pinapangarap nyo ay maging isang katotohanan. At pag talaga naman po gumanda na ekonomiya, palagay ko madadama na natin kalagitnaan ng susunod na taon. Tila dadali yung paghahanap ng pondo. Pero sabi nga ho ng tatay ko, huwag ka muna mangangako hanggang hindi ka sigurado. Pagtanga na po natin yung pondong yan, babalik ako kayo para masabing, eto na, patapos na tayo dyan sa gusali niyo. Yung ating pong birthday celebrant, bigyan naman niyo ako ng konti pagkakataon na purihin. Dahil kulang ang budget ko pang regalo sa kanya. Tumaas na po yung aking tax. Pero kung mapupunta rin sa gusaling gagawin, okay na rin po. Nagagalak po ako at nagpapasalamat po ng taus-puso para makasama ninyo sa groundbreaking na ito. Sa pangunguna ng ating kaibigan na si Boyet Gonzales, bilang pinunong matagal na sa serbisyo, na nakasama ko rin nitong nakaraang kampanya, hindi po ako nagkamali sa pagkakilala sa kanya. Isang leader na handang maglingkod para sa pagbabago. Mga kasama, hindi ko na babasahin itong prepared speech. Gusto ko maraman nyo na nanggaling po sa puso natin ang lahat ng ating sasabihin. Noong Marcelo po, nakasama namin si Boyet at ang kanyang buong pamilya sa pangungunan po ng kanyang ama, si Neptali. Talaga naman pong sa kapiling hindi kami nag-isa. Sabi po ng aking ama, mag-aral kang mabuti. Pag ikaw ay natuto, habang buhay sa iyo na yan. Ngayon kanya, baka sikat ka, bukas baka laos ka na. Ngayon baka may pera ka, bukas baka pulubi ka na. Pero pag natuto ka, mangyari ang mangyari sa iyo na yan habang buhay. Kaya naman po, mula nung tayo napasok sa serbisyo publiko, doon po sa amin sa Tarlac, talaga hong pinagsumikapan namin na mabigyan ang lahat ng pagkakataon upang matuto. Kaya lang naman po namin gawin, bigyan kayo ng pagkakataon. Kung kayo po'y hindi mag-aaral, hindi namin kayang matuto para sa inyo. Di po ba? Pero kung sasamantalahin naman nyo ang pagkakataon na to, baka naman dumating ang araw, kayo na ang tatayo sa kinalalagyan ko. At kung sa panahon na yon na kami po ni Boyet at ni Benhur, membro na ng senior citizens, sana huwag nyo kami kalimutan. Paulit-ulit po ang mga negosyanteng nakakausap natin. Gusto nilang mag-invest dito po sa ating bansa. Pero kadalasan na po may kakulangan ng talento. Ano ba yung talento? Doon po sa engineering at sciences natin. Sa kada 100 estudyanteng papasok sa ating grade 1, ang nagagraduate sa college sa engineering at sciences, 2. At yung 2 po yun, kabilang nung 14 nag-graduate ng college. Napakababa po. Pag nagtayo kayo ng mga negosyo tulad ng microchips, semiconductors, pagkatagal-tagal tayong tagagawa. Hindi naman tayo nag-improve, nag-invent, nagpaganda nito mga microchips na to. Bakit kaya? Balik raw ho sa problema ng kakulangan ng talentong nandito sa Pilipinas. Marami po, nabigyan na ng pagkataon, doon po tumungo sa ibang bansa. Etong gusaling gagawin natin, makakatulong po na mapalago ang talentong kailangan para talaga naman pong madagdagan ang trabaho at pagkakataon sa Pilipinas. Habang dumadami po, lalago ang ating ekonomiya. Habang lumalago ang ekonomiya, dagdag ang kakayahan ng Estado tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating pong sambayanan. Diyan po nakatutok ang inyong abang lingkod at ang kanyang administrasyon. Sa totoo lang po, hindi na ako magpapakahaba. Naalala ko naman ho kasi nanay ko. Sabi ho ng nanay ko, kung ang tao magsalita ay may laman ang sinasabi, pwedeng 10 minuto na lang.
Pag wala namang laman, itinatago sa pahabaan kilometro kung magtalumpati. Baka akalain ng tao may sinabi siya. Ayoko naman pong mabatukan ng nanay ko ngayon, bagamat hindi niya ako binabatukan. No? Ito na lang po ang palagay kong dapat natin talagang tutukan. Sa pagtahak natin sa tuwid na landas, sa pagbabago natin sa lipunan, natural, may mga araw talagang masaya tayo, angat na angat. Pero paminsan-minsan din po naman ay matitisod tayo. Dahil hindi naman ho siguro mangyayaring yung kapaki-pakinabang ay magiging madali makuha at makamtan. Pero sa pagtutulungan po natin, sa pagdadamayan natin, sa pagtutok natin, na tayo po ay may responsibilidad sa kapwa natin, wala pong makakapigil sa pagangat at pag-asenso ng sambayanang Pilipino. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.